Habang nasa All-Star break, ang Celtics na defending champion ngayong season na within 2 months mapapalaban ulit sila sa playoffs ay nasa process na ibebenta yung kanilang team. Last year pa na merong ganong report na ang value ngayon ng Celtics ay $5.5 billion, pang-7 sa NBA. Ang gusto kasing presyo ng may-ari na maibenta yung Celtics ay nasa $6 billion na mahihirapan talaga doon. Meron kasing 2 potential buyer na, so hindi kasama doon si Jeff Bezos. Isa lang din sa mga legendary team ang Boston, hindi katulad ng ibang team sa NBA na kapag ibebenta, either iti-trade nila yung merong malalaking kontrata. Ganito yung common na nangyayari sa mga teams na nagbebenta. Nagtatanggal sila ng mga player na merong malalaking kontrata. Syempre, may report din doon na possible na ito na ang last run ng Celtics core player. Papasok ng championship ulit na pwede nilang buwagin yung Tatum at Brown tandem. Ang tagal na rin ang rumors na yon, hindi pa nangyayari. Pagkatapos ng taon kasi na to or season na to, magte-take effect na ang kontrata ni Tatum na mahigit $300 million. Dalawa sila ni Jaylen Brown na merong 50+ million hanggang $60 million kada taon. Sa buong starting 5 ng Celtics kasama si Holiday, Porzingis at Derrick White, katumbas na yon ng payroll ng ibang teams. Estimated aabot sila ng $513 million sa salary at tax next season. Mas malaki pa yon sa Phoenix Suns na nasa $400 million. Ang pinagkaiba nga lang ng Celtics kontra sa Suns, contender pa rin yung Boston kahit malaki yung payroll nila. Kahit pa merong salary cap, nakakapag-sign pa rin ng player yung Boston ng mahigit $20 million dahil yon sa Larry Bird rights na sila din ang nagpauso dati na ginawang rule sa CBA. Nakakapag-sign sila ng sariling player pero hindi sila makakapag-sign basta-basta ng free agent. May 2 player sa core nila na kapag napalitan, balik sa normal yung payroll ng Celtics. Either si Holiday or kaya si Porzingis. Base kasi sa kontrata, mas mauunang matapos yung kay Porzingis. Mas ma-appeal ding ibenta yung isang team na champion at contender yung lineup na hindi ganun kalaki ang payroll. Ganun kasi ang setup ng Boston. Dahil naman sa nakaraang Olympics, naging magka-teammate si Kevin Durant at si Anthony Edwards. Yung last minute ng trade deadline nung nakaraan, sinubukan ng Minnesota ang kunin si Kevin Durant via trade sa Phoenix Suns pero hindi nag-pursue dahil sa last minute call. Base kay Anthony Edwards, hindi siya makapaniwalang susubukang i-trade ng Suns si Kevin Durant. Ang Minnesota ang frontrunner ngayon na makuha si KD pagdating ng off-season. So bakit pinag-uusapan agad? Kasi All-Star break. Laging may third party kapag si KD ang usapan. Meron namang pamalit sa trade ang Minnesota para kay Kevin Durant. Kaso may isang team sa East na pwedeng kunin si KD at nakaabang sa kanya, yung Knicks. Mas maganda yung pamalit nila kumpara sa Minnesota at mas contender yung Knicks. Yun nga lang, mas madali sa East kumpara sa West dahil yung number 12 ng West ay number 10 ng East. Kaya tutok ngayon ng mga reporter at mga writer kay Kevin Durant dahil kung ano ang kakalabasan ng kanyang season dito sa Suns. Low rate kasi silang makapasok sa playoffs pero sa play-ins andun pa rin. Ang Suns kasi ang merong pinakamahirap na schedule na natitira sa loob ng 28 games. Ang majority ng mga kalaban ng Suns sa natitira nilang games ay mga contender na team or at least nasa top 6 or top 8. Ang San Antonio at Golden State, sila yung merong schedule na majority ng makakalaban nila wala sa top 6 or nasa top 10. Nakapag-upgrade naman yung Suns kaso may drama pa rin na pwedeng umalis si KD kapag hindi sila nakapag-playoffs. Sa reason naman na si KD nag-request dati na matrade papuntang Phoenix Suns dahil nga kay Devin Booker na naging ka-teammate niya sa Team USA. Ngayon naman naging ka-teammate ni KD sa Team USA si Anthony Edwards nung nakaraan at yun din ang possible reason na pumunta siya ng Minnesota.